It's 7:30 in the evening of Tuesday with Chewy And Jesse here at You Talks, where we go for gold. At magandang gabi sa inyong lahat, sa aming mga tagapanood sa aming mga Facebook page at mga tagapakinig namin sa radyo. Welcome to another episode of You Talks, kung saan muli tayong makakarinig ng storya ng may pagsubok, ng may kasamang pag-asa at kasiyahan. At muling nagbabalik ang paborito niyong tambalan sa pakikinig ng mga kwento. Yes! I'm here once again with Jesse. Yes, good evening sa ating mga viewers as well. And tonight is another episode with You Talks with Parents. It's another day, another story. No, this is we're going back. We're still with our youth talks with parents. Hindi pa kami natatapos sa mga magulang. Yes, hindi pa kami natatapos sa ating episodes, but tonight is another story na naman. Yes, no, we've seen the whole story kung anong meron tayo, no, from mothers na naka-experience ng pagiging single mom, sa isang nanay na isang teacher. Yes. Also, we've heard the story ng isang father. Yes. No, yung Gen Z, ang Yes. pagpapalaki sa henerasyon. And then we've also seen our episodes with the OFW. Yes. And tonight is another episode with parents na kung saan alam namin hindi lahat makaka-relate Yes, that's true. sa story ng parent na to. But in this episode, it is a special episode that needs to be heard ng ating mga viewers as well. Hindi lang sa ating Facebook pages but also sa ating mga tagapakinig sa radyo. Exactly. At hindi natin patatagalin pa ang Yes. ating special guest Yes. tonight. And for our special guest tonight, it is a story of a parent raising a special child or raising a child that needs with special needs. Yes. So help me welcome our guest for tonight, Mrs. Silva N. Wong, or mas kilala bilang Ma'am Weng. Ma'am Weng, welcome. Oh my, good evening. Good evening po sa lahat. Ma'am Weng, thank you very much for being with us. It's a pleasure. I like Yeah, that. It's a yes. pleasure. It's a pleasure also for us na nandito po kayo. So hindi na natin patatagalin. Yes. Yes. Ma'am Weng, pwede mo bang ikwento sa amin? Kailan mo unang Sige. na ang unang pagkakataon na kung saan may napansin ka sa iyong anak. Yes Okay. po. So, ang pangalan ng anak ko si Paul James. So, pinanganak siya noong October 6, 1993. Hindi pa ako And buhay then, nun. 1993. And then, nagkasakit yun siya ng acute bronchitis. Yun siya, nagkasakit. Okay. Akala ko nga, ano ba, kasi parang grabe. Ibinaba ko nga siya sa hospital. Kasi, sabi ko parang wala bang development. So ngayon, binaba ko siya sa hospital, pumirma ako ng waiver. Dinala ko siya doon sa kaibigan ko na ex-soldier na manggagamot. May pilay pala. Kaya yun, nagkaroon siya ng bronchitis. Okay. So, nang lumalaki siya, hindi ko naman muna siya nakitaan ng ibang mayroon pa siyang pangangailangan na iba. Yes. So, ngayon, nasabi ko sa doktor niya, Dok, bakit ganito ang anak ko? Parang hindi pa siya marunong magsalita. Ganun ba? So, sabi ni Dr. Agustin, parang siguro late development lang, sabi niya. Wala lang ako, pero yung parang ewan ko, parang may nag-ano sa akin na parang iba man ang niya. Yung bang, hindi siya masyado makipaglaro. Mga ilang taon siya neto, Ma'am Weng? Wala pa, pa lang siya, mga 3 years old, Okay, 2, ganun. So, dinala namin siya mag-asawa sa Davao, sa Brokenshire, kay Doktora Asaguirre. Pediatrician, developmental pediatrician. In-assess siya doon. And then, pag-assess sa kanya, 0 level, profound. Wala talaga. Sabi ko, parang ang laki-laki nito, parang pangmayaman man na ito na sakit. Sabi ko sa sarili ko ba. Pero, nang nagkaroon ako ng anak na ganun, tinanggap ko. Tinanggap ko talaga. At saka, hindi ko ako nagtanong sa Diyos, bakit? Walang narinig ang Diyos sa akin, bakit mo ako binigyan ng anak na ganito? Ang ano ko lang, maalala ko,
Kasi si Peter, yung kanyang kuya, is may kalaro siya na kapitbahay namin na 13 in a family. Wow. 13, Grabe. yes, kapatid. So ngayon, sabi niya sa akin, Ma, bakit ako lang isa? Kasi nakikita niya doon okay. na masaya yung Yes, pamilya. yes. Kasi marami sila. Mhm. Bakit ako lang isa, Ma? Bakit wala akong kapatid? Sabi ko, ano ma itong anak ko, naghahingi ng kapatid. Ngayon, sabi ko sa Diyos, hiningi ko siya nung Misa de Gallo, si Paul. Sabi ko, Lord, kung meron ka pang ibigay na anak sa akin, ibigay mo na para maalagaan ko. Yun ang sinabi ko. Hindi ko naman sukat akalain na ibigay ni Lord ganon. Ilang taon po kayo nung pinanganak nyo si Paul? Yeah. 33. 33 years 33. old. Opo. So ngayon, ganun na nakitaan ko na siya ng ano sunod. Siyempre ako nagtuturo. Busy ako sa work ko, working mother. Pag uwi ko sa bahay, ito talaga ang sakit ng teacher, ang ano ng teacher. Kasi parang napabayaan mo ang nangangailangan na sa pamilya mo. Dahil yung inisikaso mo yung mga bata na tinuturuan mo. I like the story of Ma'am Weng kasi sabi niya nga kanina, 'di ba? Yung nag-start siya at 33 years old, no, nagkaroon siya ng anak. And then, ewan ko, siguro it's just a bit of the good in the story na Lord, pengi ako ng anak na maaalagaan. And then this comes, no, even what I love sa sinabi ni Ma'am Weng is there was no regret. Wala talaga. She accepted talaga yung anak na yun. It was a gift. It was for her, 'di ba? It was an answered prayer talaga. Talagang sinagot yung dasal niya. And we can see from the story here, no, na nakita niyo sa story ni Ma'am Weng, yung anak niya na panganay, ang nagsabi, bigyan mo kami ng kapatid, no? This is where we go na every child develops differently, no? And children with special needs may require different kinds of communication, learning, patience, and emotional support talaga. No, kasi na-discover nga, di ba, ni Ma'am Weng throughout the story na parang napapansin ko, hindi nakikihalubilo yung anak ko, hindi siya nakikiband sa kanila. So this comes to show talaga na children, no, with special needs may really require some patience, some understanding, compared sa mga no, with the other children, no? What can you say about that? Maganda yung sinabi mo with an answered prayer. Especially, no matter what the status, and andun pa din yung care na binigay niya para dun sa anak niya. Kay Paul. Yes. Ano po ba yung pwede mo bang i-share sa amin, ano yung mga emotional na hamon na tahimik mong pinagdadaanan habang pinapalaki si Paul growing up? Simula nung nalaman nyo yung diagnosis ng doktor sa kanya. Iyak na ako, no? I keep on praying. Sabi ko sa Lord, kung mayroon ka pang ibigay na yung ba ma-develop siya, please, ibigay mo na. Pero hanggang ngayon, hindi pa po answered prayers yung sa akin. Siguro, may panahon or may rason ang Diyos kung kailan. Naghihintay pa rin ako. May pag-asa pa ako. Kasi hindi pa man ako 6 feet below the ground. No? I'm still fighting. Lumalaban pa rin po ako sa buhay. Yun siya. Ma'am Weng, can you give us some moments kung saan habang hinaalagaan mo si Paul, nakaramdam ka ng pagod? Yes. Pag makapagod talaga na, Father, makapagod talaga na mag-alaga sa isang special. Kasi, mga basic needs, hindi man siya marunong. So, ikaw lahat, magsubo, magligo, ganun. So, makapagod kasi, working mother ako. Galing sa school, yun na nga. Pagdating mo sa bahay, gawa ka naman ng trabahong pambahay dahil wala kang katulong. Kasama mo lang mama mo na magtingin doon sa iyong special. So, ang si Paul noon, nag-aral din siya ng daycare. Masaya ako kasi medyo marunong na siya. Pero nang nalipat ang tatay niya sa Kalamansig,
kasi nagtatrabaho ang tatay niya sa PTNT Telegraphy. Yun siya. Parang naano ko doon, unang 1 week, a week kasi siya umuwi every week. So pag uwi niya, iniiyakan pa siya ni Paul. Second week, iniiyakan pa. Pero pagdating ng isang buwan, wala na. Oh, sunod, ang kaharap ni Paul, pag wala ako, ang kaharap ni Paul, TV na Chinese. O Chinese, ang ano niya. Then kung magsalita siya, ganun, Chinese, hindi mo maintindihan. Ganun. Yes. Pagkatapos, hindi siya natutulog kung gabi. Yun ang ano ko, stress ko talaga. Kasi pagka umaga, trabaho ka na naman. Yes. Dala-dala mo yung katawan mo. Yes, the word used by Ma'am Weng is stress. But I think that stress is coming from not just from work, but also kasi yun nga, yung of taking care. We can see from the story of Ma'am Weng, it's not just physical, hindi lang siya emotional exhaustion, but it was physical exhaustion as well. No, kasi papasok and then mag-aalaga. And sabi mo nga po, ikaw ang nagsusubo, ikaw ang nagpapaligo. So basically, siya ang lahat throughout growing up Yes. No? Of course, for other children, at some age matututo na But syempre, the more na tumatanda rin ang children with special needs, the more you need to take care of them as well. And we've seen here, kung nakita natin kung paano binibigay ni Ma'am Weng yung kanyang pagiging magulang talaga kay Paul. No? The parents of children with special needs will really often experience exhaustion. Physical and emotional exhaustion, worry, guilt, of course, fear for the future, but above all else, yung deep love, no? Na, kumbaga, this is a mix of emotions. On some point na mapapagod ka, and then at the other point, it's all about the love that you have for your children. Dalang-dala nung pagod yun, yung pagmamahal, yung care na nandun para kay Paul. Kasi, being a teacher is a noble profession, but being a parent with a special needs is also a noble profession. Parang double noble profession yung ginagawa ni Ma'am Weng, especially with Paul. Ano po yung mga bagay na ikinakatakot nyo para kay Paul? My God. Okay, no? May fear talaga ako. Paano kung wala na ako sa mundo? Kaya nga, dasal ko sa Diyos, ipa-retire mo ako, Lord, ng maayos para mayroon akong maiwan kay Paul. Yun ang akin. So, paminsan magbigay ang husband ko, sabi ko, paano na lang? Ganun yung mga worries ko nga. Sabi niya, may Diyos. Be positive. Baka may mag-aalaga din sa Kanya. Kaya nga, paminsan, ang dasal ko, sabi ko kay Lord, Lord, pwede sabay mo na lang kami kunin. Ganon. Yes. At the point na paminsan, magsabi naman ako sa kay Lord, Lord, patawarin mo ako sa mga hangyo ko sa imo ba? Ganon. Kasi sabi ko, thy will be done, sabi ko. Pero humingi pa rin ako ng sa Lord. Na sana, pagdating ng araw, meron makapag-alaga kay Paul. Pero sabi nga ni Peter, mga kapatid ko yan, hindi ko yan siya pababayaan, sabi niya. Sabi ko sa kanya, na pag mawala man ako sa mundo, si Paul, meron yan siya assistance galing sa akin. Sabi ko sa GSIS, hindi ka rin mahirapan, sabi ko sa kanya. Yun lang. Yun talaga ang fear ko. Gabi-gabi, dinadasal ko yan sa Diyos. Sa aking pagro-rosaryo. Yes. In this kind, yun nga ma'am, no, kaya namin natanong yun kasi of course, no, someone with a child with special needs, iba kasi yung worry ng isang magulang Yes. Kay Peter, wala ka nang, ngayon ko lang na-realize, Peter, Paul, Peter, John, and Paul James, mga Bible, talaga characters, no? Ngayon ko lang na-realize, yun ang pangalan ng mga anak niya. So yun nga ma'am, no, yung worry kasi, no, the worry will come throughout. No, parang kay Peter, hindi ka na masyado mag-worry. Kasi nga, kaya niya na But kay Paul talaga, mas mataas yung worry mo. Yes. Yung nga, nakwento mo nga, no, na hopefully, lalaki si Paul, nakasama ka pa rin, naalagaan ka pa rin. No? Pero sa mga ganitong sitwasyon, ma'am, no, I'm sure, paano ka tumutugon kapag hindi naiintindihan, kumbaga, paano mo tinutugunan yung mga pangangailangan ni Paul? Like, anong for pangangailangan example, po?
yun din yung gusto namin tanong, ma'am. Sa mga anak na may special needs, what are the usual pangangailangan talaga nila? Kasi ang pangangailangan talaga ni Paul, isa na yung diaper. Kasi kung gabi, dinadiaper ko siya para hindi siya mag-ihi sa patre. Yun siya. Okay. So, hindi mo naman masabi kay kay Paul ano mga pangangailangan niya. Yeah. Kailangan mag-isip ka kung ano ang ibibigay mo sa kanya. Yun. Kaya nga, provided talaga siya. Provided talaga like. Kahit ganun lang yung anak ko, delotion yan. Siyempre, di ba? Sunod, kung may sakit, kailangan meron talaga ko pera na ipadoktor ko agad siya. Kasi ayoko yung maglala pa. Yes. Oo, ganun yan. Sa pagkain, siyempre gusto mo, makakain din siya na masasarap. Kaya kung sweldo, kung may mga grasya, dinadalhan ko talaga yan sila ng pagkain. Dalawa sila ng tatay niya kasi stroke mo yung kanyang tatay. No, I've heard the story. Kaya nag-wonder din ako. Kasi diba, sa mga anak, usually, no, when it comes to children, madaling malaman ng mga magulang ang mga anak. Kasi, sila nagsasabi ng needs. Kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan. But of course, with a child with a special needs, yun nga, narinig natin ngayon na hindi sila ang magsasabi, hindi sila ang magsasabi na anong kailangan, no? So, Paul is living with autism. And in those kinds of circumstances, hindi niya ma-verbally masabi kung anong kailangan. So, si Ma'am Weng pa ang okay, anong kailangan pa isipin, anong kailangan anak ko? Yun nga, diaper. Yeah. Kailangan ng ganito. Kailangan ng ganyan. Everything is provided na. Yes. Yung milk niya, yan. No, so everything will be provided, and what we're seeing here is there's a different kind of adjustment para sa isang magulang talaga when it comes to this. No, living with a child that has autism comes with the challenges, especially kung paano i-provide yung pangangailangan ng batang yon. But nakita natin sa story ni Ma'am Weng na ginawa niya ang lahat para ma-provide. Imagine, di ba, na-mention niya pa yung GSIS, pero pag may support nakakaming kay Paul, and then na-mention niya yung mga gamot, mga medisina. Everything is prepared na, especially in preparation sa kung ano man yung mangyari, whatever the circumstances, especially with Paul. And ganun nakikita natin kung gaano ka-supported si Paul. Habang inaalagaan nyo si Paul, paano nyo rin po inaalagaan ang sarili nyo? Alam nyo, sarili ko parang pinapasa Diyos ko ng Lord, bigyan mo pa ako ng lakas ng pangangatawan na mapaglabanan ko ang lahat. Sa awa ng Diyos, sabi ko nga, Paul is a gift. Bakit? Kasi kahit gaano namin kahirap na wala ka ng kung sa Bisaya pa, wala ka na makuot, pero God will provide. May ibibigay talaga ang Diyos sa iyo. Ano, nakikita ko sa story ni Ma'am Weng, Jessie, diba, naas natin paano niya inaalagaan yung sarili niya habang inaalagaan si Paul. What I can see here is parang for Ma'am Weng, naaalagaan niya yung sarili niya pag inaalagaan niya si Paul. Alam mo yung pangangalaga sa sarili, nahanap niya yung paraan na alagaan yung sarili niya by means of taking care of Paul. Kasi kanina niya pa sinasabi, Paul is a gift. No, despite the special needs, Paul is a gift. Sabi, di ba, Paul is an answered prayer. And then, yung ngiti ni Ma'am Weng. Dalang-dala niya yun. Yes. No, pag nasasabi niyang regalo talaga si Paul, no, yung ngiti na dala-dala niya habang kinikwento yung story niya. And of course, parents will experience fatigue. And also, parents will need emotional support, rest, understanding, of course, and then community. And then nakita nga natin sa story ni Ma'am Weng, andyan yung mother niya before, andyan yung husband niya, andyan si Peter. Yes. But most of all, andyan si Paul. Kahit na yung paghihirap ng pag-aalaga ng isang batang may special needs or pag-aalaga ng isang batang with autism, what always prevails is the love na meron si Ma'am Weng. Kasi kanina ko pa nakita yung spark ng mukha niya pag sinasabi niya, Paul is a gift. Paul is a God-given gift.
at sagot na panalangin to. No? Ma'am Weng, thank you so much sa pag-share ng story mo sa amin. Hindi pa tayo natatapos, Ma'am Weng. No? We're just in the golden journey ni Ma'am Weng. No? Narinig natin yung pagsubok ng isang magulang, no, na merong anak na may autism. And mas makikita pa natin, no, lahat ng storya ay merong kasamang pag-asa at kasiyahan. So mas makikita natin at mas papalilimin natin kung ano nga ba ang saya at pag-asa na nakikita pa ni Ma'am Weng sa kanyang storya. So we'll be right back. In the heart of serenity where nature meets nurture, lies a sacred refuge, a place of renewal, reflection, and transformation. Welcome to the Youth and Family Center, a haven designed to bring out the best of the joys and hopes in every youth, family, and lay animator. Here, we believe in the power of pastoral counseling, spiritual companionship, holistic formation, and human development programs. Every step you take within these grounds is an invitation to grow, to heal, and to discover your purpose in the life of faith and community. Mission is simple yet profound, to accompany you in your journey of faith and self-discovery, ensuring that no one walks alone. Through our programs, we foster resilience, strengthen relationship, and deepen spiritual and emotional well-being. The Youth and Family Center is more than just a retreat space. It is a pastoral learning and development refuge, a home for the young and the young at heart, for families seeking reconnection, and for lay leaders devoted to guiding others in faith. Come as you are and leave transformed. Here, you are seen, heard, and embraced. Together, we nurture the spirit, strengthen the heart, and uplift the soul. Beautiful evening of Tuesday here at Youth Talks, where we go for gold. And we're back! Kanina, nakita natin yung golden journey ni Ma'am Weng about sa kanyang anak na si Paul. Yes. And ngayon ay pag-uusapan natin ang ating Heart of Gold. Na kung saan sa Youth Talks meron tayong Heart of Gold and na kung saan pag-uusapan natin ang kanyang joys and hopes. Yes. So Ma'am Weng, pwede bang naming malaman sino ba ang nagpapalakas o support system mo sa pagpapalaki kay Paul? Ang Diyos. Kasi sa kanya lang ako humihingi lagi. Ang husband ko, nagsusupport nga. Dalawa kami nag-aalaga, palit-palit lang kami dalawa. Pero ang support talaga na galing, nagpapatibay sa akin, ang Diyos lang. Okay ba yun? Oo naman, ma'am. Okay na okay. Okay naman yun. Siyempre, we see the support system. This shows kasi of how pinapakita ni ma'am yung pagiging strong as a mother. Yung kanyang faithfulness with God. Yeah, kita-kita naman kasi talaga sa mga pangalan pala ng mga anak niya. No? Si God talaga ang muhugot sa kanya. But I would like to ask Ma'am Weng, growing up, habang pinapalaki si Paul, besides from you, do you have any other relatives or mga kaibigan na at some point inalagaan din si Paul para tulungan kang alagaan si Paul? So far, wala. Pero yung mga support na halimbawa,
wala ako. Yeah, mga ganyan. Nandyan yung auntie ko, si Corazon Cosmod, no? Siya yung mga malalapitan ko, hinihingaan ko ng tulong. About naman sa friends ko, yung co-teacher ko na sa FMRI, Ferolino, yun siya halimbawa, itong auntie ko, gusto niya ako isama sa Davao, ganun. Para siguro sa kanya din na parang, kung sa Bisaya pa, malingaw ko ba? No? Yung magkaroon ako, mag-unwind ako kahit paminsan-minsan. So, ang gawa, ang magbantay, kasi mag-iwan talaga ako magbantay kay Paul, pinapakiusapan ko ang aking co-teacher. Ako, Peng, pwede ba kita iwan sa bahay? Kasi parang nanay na rin siya ni Paul. Kasi parehas kami kalaki. Parang nanay na rin siya ni Paul. Payag naman siya, pero ang auntie ko talaga, binabayaran niya kung sino yung maiiwan, sinong mag-aalaga. Para maging kampante din ako. Pero Ma'am Weng, how would you explain to them kung anong pangangailangan ni Paul? Provide ko na dati, bago ako mag-alis. So, lagi ako tumatawag, ano na. Constant kang nagtatanong sa kanila habang wala ka. Po. Iwanan ko na lahat, pati pagkain, magbibigay ng financial ng auntie ko, ibili ko ng pagkain, ng kanyang needs, at saka needs ng husband ko. Yun siya. Sunod, kampante na ako mag-alis. Pero lagi ako tumatawag. Sana si Paul, saan? Ganon. So, ano nila, magsalita siya, maganon-ganon naman yan siya. At least masaya na ako. Okay siya. Doon natin nakikita yung importance din ng support system. Kasi, a child with special needs, hindi basta-basta natin pwede ipaalaga kahit kanino eh. At saka meron pa isa, yung aking best friend din na siyang gay. Si Ramil Palag. Oh, may iwan ko rin siya. Pag wala si Femari Ferolino, siya ang pinapakiusapan ko. Itong lately, napumunta kami ng CDO, sama ako ng auntie ko. Kasi ang probinsya namin doon sa unahan ng CDO, sa kalagitnaan ng CDO at saka Iligan City, sa Imitaw, Misamis Oriental. Ayaw ko man sana magsama kasi ang inaalala ko talaga si Paul. Ganun ba? So, sabi niya, magkano ba talaga ang gusto mo na maiiwan para ganun? Sabi ko, ganun. Binigyan niya ako ng pera. So, pag uwi ko sa bahay, binili ko na ng mga needs lahat. Ready na ba? Opo, tiyay, sabi ko sa niya. Sige, mag-alis tayo sa Sabado, ganitong oras. Yun. Pero hanggang nandoon ako, lagi di ako nagkatawag. Mainis ako pag walang signal. So, yung magtawag ka na hindi agad sagutin ang phone, ay, mairita ako yan. Bak, ano na nangyari? Ganun nga. Ganun siya. Diba? Nakita natin, sabi ko kanina, diba? Mga pinagkakatiwalaan ni Ma'am Weng, auntie, best friend, and co-teacher. Very limited yung pinipili niyang tao para mag-alaga kay Paul. Kasi nga, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan niya. And nakita naman natin na kahit na nakahanap na siya ng mga taong makakatulong sa pag-alaga kay Paul habang wala siya, andun pa rin yung constant worry talaga. Yung care nandun pa din. And yung pag-prepare niya before na bago siya aalis. Yes, diba? Naka-ready na ang lahat, naka-ready na ang ganito, ganyan. Yung kahit prepared na siya, pero pag wala na siya, hello, kumusta si Paul? Hello, asan na si Paul? Hello, anong ginagawa ni Paul? Yun yung dagdag talaga na worry sa isang magulang when it comes to taking care of a child with special needs. Kasi you have to check and check and check. Unlike, I'm sure kay Peter naman, Ma'am Weng, hindi mo kailangan tawag-tawag. Kay Peter, kaya na. Hindi, nagatawag din naman. Nandito na kami sa karating na update kami. Ganun lang. Yung mga constant update, yung andito na kami, so ganyan, kumain na kayo. Pero when it comes to Paul, nasa na siya? Ano na ginagawa niya? Tapos na ba to? Ano na ba to? So it adds a little bit of extra worry. Kung wala ako, meron ding nag-take care sa kanya, palidigo niya, pag-ugas na umaga at saka gabi. Yung inaanak ko sa kasal, tinatawagan ko din yan. Si Paul, natapos mo na ba hugasan? Diba? 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 May dagdag na ganun eh. May dagdag na worry. Kaya nakikita natin yung very important role talaga ng support group eh.
that whatever happens, nakita naman natin, it's very dynamic naman sa ating mga episodes. The support group system will really help you with the struggles you are facing in life, no? And then, Ma'am, throughout this, no, nakita natin, naririnig na natin yung paano mo nga nakapapakita yung pag-aalaga mo kay Paul. We would like to know, sa lahat ng pagsubok na pinagdadaanan mo, ano yung mga maliliit na tagumpay na nakita mo bilang isang magulang para kay Paul? Kay Paul. Parang tagumpay Yung bilang isang malaki magulang. siyang malusog. Yun siya ang pinaka-importante sa akin. Yun siya. Yun, lumalaki siyang malusog. Yun po. No, kasi Yung nga- bang wala masyadong laging nagkakasakit, gano'n, Yeah. hindi. Yun din ang dinadasal ko sa Diyos na sana yung maging malusog lang si Paul. Malaking tao siya. Oo, malaki. 33 years old, malaking tao. Isipin mo, no, kahit ako habang nakikinig, pagiging malusog, ang tumatakbo sa isip ko, magiging malusog talaga si Paul kasi preparado na lahat. Yes, kompleto yung pagkain and needs. Kompleto na lahat. Kahit nandyan, before magtrabaho, ready na. Aalis, ready na. So, tapos, yun nga, paano hindi, nasagot din kasi yung very important. That's a very small victory, but it's a victory. Kasi nga, di ba, we've seen naman, no, children with autism, they're very difficult to take care of. Pero nakita natin sa story ni Ma'am Weng na parang hindi ko siya nakikita nahihirapan. No, kasi nga, the love is the center kung anong meron siya kay Paul. Eh. And then, naging hope niya na maging malusog lang. Maging malusog lang At talaga. nandun din yung faith niya kay God. Yun yung nagpo-push sa kanya na despite na nahihirapan siya, nandun yung a motherly love para kay Paul. And nakikita natin dun sa kwento ni Ma'am Yes. Weng na gaano ka-importante or gaano kahalaga ang pag-aalaga at pagmamahal bilang isang parent. Exactly, no? Kasi for many families, no, progress may look very differently. Small steps, daily victories, and often simple breakthroughs carry great emotional meaning eh. Na kahit maliit lang yung victory na yan, iba-iba ang definition ng victory sa bawat pamilya. Ibang victory na naiisip ni Ma'am Weng para sa anak niya, ibang victory na naiisip ng mama mo para sa'yo, iba ang victory na naisip ng mama ko para sa akin, iba't ibang victory. But we're seeing here talaga of how great of an emotional deal this is, na kahit na ito yung victory na yon, ito yung gusto ko para sa anak ko, and I will provide everything for it. Gagawin ko ang lahat para dito, step by step, one day at a time. One day. Diba? And then makukuha niyo yung, these are the victories that comes with fulfillment sa pagiging isang magulang. Paano po ba natulungan, natutong mag-adjust ang iyong pamilya at matulungan? Yeah. Yes. Tinanggap nila kung ano si kay Paul. Yun. Tinanggap nila. And then, masaya lang ako sa anak ko kasi hindi siya nananakit. Di ba may ibang mga special child violente? Sa siya hindi. Hindi siya nananakit. Kung noong naglalaro pa siya, hindi niya sinasaktan yung kanyang kapwa. Yun ang proud lang ako sa anak ko na ganun kasi hindi siya nananakit. Yeah. Yung parang love pa rin ang sinusukli niya sa amin. Ganun ba? And then, kasi parang sa analyzation ko, sa nakikita ko, siguro, ang mga bata na naging violente kasi nakikita nila sa parents nila. Yun bang, less ang pagmamahal nila. Kaya nakaka-feel ang bata na nagiging violente din siya. Ganun. There's a saying, what you give, you will also receive on the other hand. Minsan doble pa nga yung balik eh. And ang binigay ni Ma'am Weng kay Paul is pure love. And then of course, ang bumabalik, nagre-reflect kay Paul sa pagpapalaki is also love as well. Yung love na dala-dala ni Mama Weng, ni Mama Weng, ay Mama Weng, di ba? Yung love na dala ni Mama Weng para sa kanyang anak is of course nagre-reflect kay Paul. And then yun din na napapakita ni Paul. No, kasi now we're seeing talaga here, no, we're kind of seeing here na in this manner, even a child with autism, even a child with special needs talaga,
will also somewhat reflect then sa kung ano or how the parents show their love to Yes. them. Di ba? Kasi throughout our episodes, di ba, nauhubog ang isang bata sa pagpapalaki ng mga Yes, magulang. and not just yung pagpapalaki but also yung environment na kung saan siya. If they are safe, if they are loved, nakikita yun kasi yung values na dinadala Yes. ng isang bata or ng child is based sa kung paano siya pinalaki, Yes. paano siya inalagaan. And that's what we're seeing dun sa pagkakwento ni Ma'am Yes. Weng sa And atin. nasabi nga ni Ma'am Weng kanina, tinanggap. First word na lumabas sa bibig niya, tinanggap siya ng family members, ng ibang family members. No, kasi special needs parenting often reshapes family roles, relationships, even it will challenge your patience, your patience, and your communication. But kasi, I think what we're seeing here is hindi nahihirapan si Ma'am Weng kasi meron siyang support system, meron siyang katulong, merong pamilya na tumanggap sa sitwasyon ni Paul, no? Kasi I can only imagine kung gaano kahirap yung sitwasyon kapag hindi natanggap ng family members, pero hindi na dumaan si Ma'am Weng sa ganon. Kasi tinanggap ng buong buo ng family niya at ng ibang other relatives yung sitwasyon or yung autism na meron si Paul. And then, of course, we are seeing here talaga the dynamics of how very important it is yung love ng isang magulang. Grabe ka-importante Grabe yung talaga ka-importante. yung love ng isang parent sa child. At hindi yun mawawala sa kahit sino mang parents. Exactly. And now, we're going to ask you, Ma'am Weng, what are your dreams for Paul despite his challenges and special needs? Yun na nga, yung dinadasal ko sa Diyos na sana kahit kunti, ma-develop lang yung kanyang mental ability na lang, Lord. Wag na lang, kahit wala na lang speech, yung mental lang na maka-manage siya sa sarili niya. Yun ang dream ko. Kung ibigay ni Lord, thank you. Pag wala akong magawa. Kasi baka may ibang plano pa si Lord, di ba? Yun lang. Of course, but the dreams, parents will always have dream for their children. Lagi namang ganun eh. And we're seeing here na even having a child with autism, that dream never stops. Yes. Patuloy na mangangarap ang mga magulang para sa kanilang mga anak. Hindi mawawala talaga eh. That's always the goal eh. Having dreams for your children will always be at some point part ng isang pagmamahal ng isang magulang, no? Ma'am Weng, we would like to ask this as well. What are your bonding moments with Paul? With Paul. Oo, parang napaisip ko lang, anong mga bonding Kung magkain moments kami niyo? sa labas, Ayan. kung may pera kami, dalhin ko siya sa City Mall, doon pakainin ko siya, pamirendahin ko siya, ganun. And then yung paminsan, sama-sama kami ng mga antik ko, magpunta kami ng dagat. Yes. Yan, yan na po, banding namin yun siya. Isama namin siya. Buong pamilya na, pati relatives na. Ganda ako, ma'am. Anong favorite food ni Paul? Wala naman siyang favorite, lahat kinakain. Kanina, dinalaan ko nga ng ice cream kasi naka-bonus. Dinalaan ko ng ice cream. Nabuso din sa ice cream. Yung mga ganun lang na little things na to make him happy. Yes. Yun lang. And then pagpunta sa dagat, kasi di ba punta sa dagat, usually excitement talaga eh. Wala Anong yan sa ginagawa? kanya. Walang yung mga ganun sa kanya. Like- Hindi siya excited. Ganun wala. Kung lublog mo sa dagat, dalhin mo, hilain mo, o liguan mo okay. doon, okay lang yun sa kanya. Pero wala talaga siya, parang wala sa kanyang, ano ba? Yeah. Yun nga eh, kasi diba, iba pa rin talaga kasi. Kaya nga sabi ko, nagagul talaga, anong favorite ni Paul na pagkain? Kasi these are the moments kasi every child naman has his or her favorite food, yung mga ganyan. Pero nakita nga natin dito na wala lahat, diba? Lahat, kainin niya. Sige, Ma'am Weng, if we would ask you right now, bilang mother ni Paul, how would you describe Paul? Paul? Siguro kung normal lang ang anak ko. Kasi marami din akong pangarap sa kanya. Kaya nga sabi ko kay Lord, para maalagaan ko at saka magiging engineer siya pagdating ng araw. Oh, di ba? Yun ang dream ko sa kanya. Sana, no? Pero sa ngayon,
ano yun, dream ko, no? Sa kanya. How would you describe Paul? Okay. Uh-uh. Si Paul, walang pakialam sa mundo, mayroon siyang sariling mundo. Ganun ang autism. Okay? Ang anak ko, gwapo. Yan talaga. Siyempre. Makinis. Lotion ba? Lotion. The lotion. And then, yung kanyang, kasi Macau siya. Macau man ang father niya. Oh, mistiso Macau, half man. Pure ang father niya, pure Macau, and then ang nanay niya, Pilipina. Then, kaya nga noon, nung pinapadoktor ko yan sila dalawa ni Peter, sabi ng ni Doktora Agustin, papuntahin mo daw dito ang husband mo. Bakit man, Dok? Kasi bakit yellow? Pag ng stethoscope, pag alis ng stethoscope, nagyayelo. Ganon. Kasi Macau talaga. Yellow skin. Yun siya. Grabe naman ang ano ni Paul na, sige. Ano pa? Gusto namin yun. Gusto ko talaga yun. Gusto ko talaga sobrang proud niya na gwapo si Paul. Maganda pa, oh. Yan talaga ang best aspect. Hindi siya nananakit. So, magtingin-tingin lang siya sa iyo, magkakaroon siya ng eye contact sa iyo. Kasi ang autism, walang eye contact. Pero paminsan, magkakaroon siya ng eye contact sa iyo, magtawa-tawa siya, gano'n. Gwapo talaga ang anak ko. Oh, di ba? Proud talaga. Sige. So, pagiging gwapo, besides the physical look, Ma'am Weng, ano ang pinaka na-appreciate mong characteristic ni Paul? Si Paul, characteristic. Anong pinaka, kumbaga pag napapansin mo siya, anong characteristic ang pinaka nagugustuhan mo talaga? Lovable siya. Yun siya. Kahit yung inaanak ko na nililiguan siya, love niya talaga si Paul. Kasi lovable si Paul, hindi siya na bata. Yeah. Paminsan magyakap siya, ganun. Parang I would love to meet Paul. Dahin ko dito? I would love to meet Paul. This is, di ba? Children with special needs are more than their diagnosis. No, they will also desire love, dignity, purpose, belongingness, and opportunities to grow. But it's not only them na kailangan yon, but they themselves will show it to other people. Nakita naman natin sabi nga ni Ma'am Weng, she's been very open throughout the story. Yung mental capacity ni Paul is really, it's one for a dream talaga na sana ma-develop eh. But we're seeing here the childlike characteristics kung saan nagpapakita ng innocence. Yun eh. I think that's the term eh. The innocence of a child. Yes. The pure love na pinapakita, yung humility, yung pagiging lovable, yung pagiging sobrang parang ka-enjoy makasama. Yung sabi mo, tititigan ka lang niya. And then gano'n lang talaga. Yeah. Parang pag tingnan mo siya, wow, this child is so innocent. Parang ang sarap makabonding neto. Yung mga ganong moments. Yes, yung mga moments. I think it shows also yung the care na meron si Ma'am Weng to Paul. And despite the special needs, there is always hope for him. Hindi mawawala yung hope. Kanina throughout dun sa journey natin sa pagkukwento ni Ma'am Weng, kinakwento niya yung kanyang hope for Paul, anong mangyari. Yes. Di ba gusto niya pa, gusto niya maging, pagdating is gusto niya maging engineer. Yes. Tapos gwapo, di ba? Engineer na pogi, di ba? Ano po ba yung mga nagbibigay sa'yo ng pag-asa despite sa pagpapalaki ng special needs na child? Yun na nga, ang lagi kong dasal, gabi-gabi, nag-rosary ako, hiningi ko sa Diyos na kahit konti lang, umaasa ako kahit konti, yun ang hinihingi ko sa Diyos. Hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, yun siya. The constant prayer, that constant hope is what keeping Ma'am Weng alive talaga eh. Hindi talaga nauubos yung hope, hindi nauubos yung pag-asa para kay Paul na kahit konti lang, na kahit nakatiting lang, no? I want Paul to have this kind of yung development talaga. And at some point, kasi we're going to look at it, of course, as a child with autism is really difficult to handle. No, hindi siya talaga madali i-handle. But the thing is that constant hope
will always drive Ma'am Weng para alagaan yung anak niya. Para alagaan si Paul. Kasi nga, many parents, no, will discover deeper patience, compassion. No? It will develop resiliency and unconditional love through their parenting journey. Pero what always keeps them alive is the hope na meron sila para sa anak nila. That hope will always, all parents will always have hope for their children. And what we're seeing here is hindi na uubusan ng pag-asa si Ma'am Weng no, sa pagpapalaki. Nabubuhay. Umaasa. O, di ba? Habang nabubuhay, habang nabubuhay, umaasa. And that really shows the love of a parent na meron si Paul. No, yung pagmamahal ng isang And magulang talaga. hindi lang hope yung meron siya. And pinapartneran niya yun ng faith. Yes. And throughout dun sa journey natin na pinag-uusapan yung story ni Paul with Ma'am Weng is nandun pa din yung faith niya with God. Yes. Parang sa per kwento niya, yes. hindi niya nakakalimutan na magpasalamat kay Lord. Na Yes. Lord kahit konti man lang. Na ma-develop yung faith and hope niya is magkaangkla dalawa. Exactly. And yun yung, I think, one of the centers ng life. Di ba ba yun? Siyempre, with Yes, the names yes, nila, di ba? yes. But yeah, yun yung nagdadala at nagpupush kay Ma'am Weng to pursue in life. Yes. The hope and Exactly. the faith. Ma'am Weng, we would like to know, for this question, as a parent, what is your greatest learning bilang isang magulang sa isang batang merong autism? Patience. Kailangan malaki ang pasensya mo sa anak mo na ganun. Kasi kung wala kang pasensya, makulata mo. Di ba? Kasi kahit konting bagay, hindi niya alam. Kahit pagsubo ng kanin, hindi niya alam. Kaya mainis ka. Yes. Pero kung yung patience mo, lakihan mo, lawakan mo, mawawala in lahat. Patience. Yes, and love. Dapat nandyan yan sila dalawa. Paminsan tao lang tayo, Yes. na magalit tayo, magkaroon tayo ng ano. Ang nagre-remind sa akin, paminsan, ang husband ko. Sabi niya sa akin, intindihin mo man, kasi hindi man niya, kumbaga, hindi niya nasabtan, hindi niya naintindihan kung ano. Kaya you have to command. Yes. Halimbawa, hands up. Yes. Tapos, Hands up. Kaya mag-alis ang ng t-shirt. yes. Ganon. Yes. Hands up. Left foot. Yes. Right foot. Yes. Mga ganon. Ganon lang siya. Kaya paminsan mainis ka kasi kung hinugasan mo siya, sabi ko, talikod man, talikod. Hindi man siya makaintindi. Yes. Mag-init ang Yes. ulo, pero lagi kong tinatandaan, patience Yes. talaga, ganun. Kaya baka mamaya, anong magawa mo? Yes. Kaya nandun talaga yan dapat. Nakita natin patience, love, and hope talaga. Yung nananaig sa pagmamahal ni Ma'am Weng kay Paul. I mean, I would like to have this opportunity as well. Ma'am Weng kasi, when I was back in Manila, meron akong pinupuntahan before. It's the Guanella Home for Special Children. Lahat yung home na yon, yung caretake, yung mission nila is really for children with autism and special needs. Kaya habang nakikinig ako sa iyo, yung sinasabi mo, yung magsuot ng damit, talikod. Kasi marami ako na-meet na bata na mga ganyan dun sa Guanella Home for Special Children. I remember their names. John Paul. Yun nga name niya eh. Si John Paul, si Joseph, si McCoy. There were parang 18 ata sila noon, Ma'am Weng. And then, na-experience ko yan kasi kailangan kami magbihis. Yung hindi ka kasi naintindihan. Yung, I think this is the similar autism na meron si Pauline. Talagang, kailangan mo siya, sabihin ko sapatos, ako pa magsusuot sa kanya, ako pa mag-ano. Tapos yun nga, magtatanggal ng bigla ng damit, tapos biglang, okay, babalik ko. Tapos, yung mga ganong kind of experiences. And I can also see, I can reminisce with that patience na sinasabi mo eh. Yung patience talaga is magiging angkla, the foundation of what you need to do when you have a special when you have a child with special needs or with autism. Kailangan mo talaga ng pasensya.
And nakikita natin na that Ma'am Wang is really a living testimony of faith and love Yes. and hope na talagang pinakita niya yung pagmamahal na yon sa kanyang anak, hindi naman yung kanyang mga hindi niya kumbaga hindi niya binitawan yung hope. I'm wondering, Jesse, do you have any experience with children with autism or special needs, or have you met people? Yes. When I was high school, may mga friends akong mga with special needs, pero hindi autism yung kanilang. It's deaf and mute. Mga nagsa-sign language. Mag-ASL. Yes. So basically, what we do, meron akong friend na student siya ni mother dati. Tapos, nagkikita kami sa gym. Nagja-gym siya. Yes. And mag-uusap lang kami, tapos minsan mag-uusap kami through text kasi English yung kanilang language, Yes. tapos medyo nahihirapan ako with sign languages. And one thing that I saw in them is yung kanilang hope na despite na kung ano meron sila. Yeah. Nag-aaral sila. Yung isa is nakapagtapos ng college, cum laude. Oo, Wow. for Magiging engineer ba one day? yes, magiging engineer. And engineer ba one day? yung sa kanya is parang for special needs din naman yung natapos niya. And despite that, they live Yes. like one. And that's important with our story for tonight. No, diba? Children with autism, people with autism talaga, they're unique in a very different way. Pero kasi what makes them unique is their innocence talaga eh. Yung kasi nga, di ba, with their capacity ng kanilang mentality, pero yung unique kasi talaga is yung very innocent sila when it comes to what they're doing eh. Pero that's why when we build our patience, when we build our love for them, it will make us realize na ang ganda pala kumbaga, ang sarap pala makihalubilo sa mga taong may special needs. Kasi it shows na parang ako nung time na nag-spend ako, nung days na nag-spend ako ng time with them dun sa Manila, it was one of the best moments of my life. Talagang naturuan, meron pa nun si Joseph, kinakandungan talaga ako nun, mamuhing. Tapos talagang magkandong siya sa akin, tapos ayaw niya ako pakawalan. Tapos ang pinaka-heartwarming dun, nung experience ko na yon is, uuwi na ako, ayaw nila ako paalisin. Yun talaga, yung uuwi na ako, aalis na ako, pero ayaw nila ako paalisin. Ayaw nila akong pauwiin. Sabi, dito ka muna. Dito yung iba nagsasalita, pero yung iba, actions na ayaw ka talagang pakawalan, ayaw kang iwanan, no? Ma'am Wang, thank you so much. It was a very, very wonderful story. Sabi nga namin kanina, this is a story that not everyone can relate, but it's a story that deserves to be heard. Yes. Kasi kahit hindi makarelate ang lahat, nakikita natin ang common is the love na meron si Ma'am Weng sa kanyang anak, no? Kaya what we're seeing here is the dynamics of love, of a story of hope, a story of patience, but most of all, a story of love. Yes. Na yung munting pagmamahal na meron si Ma'am Weng is na naig sa kahit na anong pagsubok man ang naranasan niya sa pagpapalaki kay Paul. Now, Ma'am Weng, lagi kami nagbibigay, ito yung saddest part namin kasi patapos na yung episode eh. Pero before we always end the show, nag-a-ask kami sa mga guests namin na makapagbigay ng message. Usually, before, sa mga youth, ang message nila is for the audience. Pero now you're here kasi, ma'am, one of your hope and one of our prayers is mag-develop ang mental capacity ni Paul. Now, I would like you to look at this camera and then with that hope, what if one day Paul would see this message? Yeah. What if Paul would understand this message one day? I'll give you the camera right there and imagine yourself giving a message to Paul. Anong mensahe ang mabibigay mo kay Paul? Sige, Ma'am Weng, the camera is all yours. Okay, ako. Okay. For Paul, love ka ni Mama. Kahit ano pa man. Love ka ni Baba. Okay, kung dinadasal, sana pagdating ng araw, maintindihan mo lahat itong mga sinasabi ko. Ang pagmamahal ko, unconditional love talaga, Paul.
wala akong iniisip kundi ikaw. Si kuya mo, hinihiling ko rin na sana pagdating ng araw, alagaan ka niya. Lagi ko sinasabi sa Diyos na sana isama ka na lang niya sa akin pag kunin na niya ako. Kasi parang hindi ko kayang umalis na walang mag-aalaga sa'yo. Pero alam ko nandyan si kuya mo. Pagdating ng araw, may alagaan ka din ng kapatid mo. Lord, thank you po na naging isa ako dito ngayong guest, ngayong gabi. At marami po ako na-share sa aking mga kapwa magulang. Ang hiling ko lang po, mahalin niyo ang inyong mga anak. Kahit ano pa man sila, kahit anong klaseng bata man sila, mahalin natin ang ating mga anak at ipagdasal natin ang kanilang tagumpay sa hinaharap. Maraming salamat po. Thank you so much, Ma'am Weng. Sige, At Ma'am Weng. pinaiyak niyo talaga ako. Pag si Paul na pag-usapan, iiyak na talaga. Ma'am Weng, that's okay. Ma'am Weng, we would like to thank you. We would really want to give a thank you, a special thank you, kasi we know this is a very hard story na ikwento, pero you've sat here with us, pumayag ka na ma-invite sa aming show, and then you shared your story with us. Kasi it's a challenge. It's a challenge talaga ako. Kasi this is my first time na mayroon naman akong mai-share kahit paano. And your story is now being heard by so many people. And Ano ba yan? for our listeners sa aming mga radyo, if only you could see the tears of Ma'am Weng, those tears are not just tears of hope, but tears of joy and love as well para kay Paul. And yun yung nakita natin for tonight's episode. Ma'am Weng, Yes? maraming salamat po sa storya ninyo. Masaya po ako nakasama ko kayo ngayong gabi. Thank you so much, Kahit Ma'am Weng. ang utak ko nandoon kay Paul, ano na si Paul ngayon? Nahugasan na kayo na siya ni Chami. Thank you Okay, thank you thank so you rin much, po. Ma'am Salamat, Weng. salamat. Jessie, thank you for being here with me once again sa episode na to. Pwede na kami mga agaw ng moment, Yes. no? That's the special message that we have for you for tonight's episode. And before we end, we would love to give a special shout out to NDBC, to Father Rockmore and his team for always supporting us, and of course, for our technical team behind the camera. For Narciso Aliaga, Remar Cabral, and Lyra Mel Rodriguez. Because of them, napuput into fruition ang aming show. And of course, to all of you out there, maraming salamat sa inyo. So, thank you. It's a beautiful evening of Tuesday with Chewy And Jesse here at U Talks, where we go for gold. And we'll see you in our next episode. Kabataan, young at heart.